Nagangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Barangay 123 sa Tondo, Maynila mag-alas 2 sa madaling araw. Sa laki ng apoy, mabilis na inakyat ng Bureau of Fire Protection ang ikalimang alarma. Bayanihan ng mga residente sa pag-iigib ng tubig at pagsasayos sa mga fire hose. Buwis buhay naman ang ilang residente sa pagtatanggal ng mga yero. Alas 13:30 na madaling araw, ganito pa rin po kalaki yung apoy na tumutupok sa magkakadikit na bahay. Dito po sa residential area sa Tondo, Maynila, gumapang pa po yung apoy doon pa sa ibang bahay kaya pahirapan ang operasyon ng Bureau of Fire Protection sa mga oras na ito. Matapos lang 1.5 oras, kinilangang itaas sa Task Force Charlie ang sunog. Hindi bababa sa sandang fire truck ang rumisponde, lalo pa kasing lumaki ang apoy at kumalat pa ito. Kita sa drone video ng Manila DRMO ang lawak ng pinsala. Mahirap kasi walang natira. Ito lang yung nasalba namin nagamit. Yung mga anak ko, kasama ko, wala na rin nasalba. Kapit na lang sa Panginoon, wala na mangyayari. Nandyan na eh. Kinilangang respondihan ng rescue team si Yuki na iniinda ang kanyang kaliwang paa na sumabit sa wire. Tumalon kasi siya mula sa bintana ng nasusunog na bahay para lang makaligtas. Kasama niyang muntik matrap ang 3 taong gulang na anak na si Sakura. Kinuha ko na yung anak ko, tapos pagkatanaw ko sa bintana, may nakita ko isang lalaki doon na nakatayo, sinigawan ko. Sabi ko, kuya, isaluhin mo anak ko. Tapos pagkasalo niya, ako po, no choice na, tumalon na rin po ako. Lumalapit po kami sa inyo, sana tulungan niyo kami. Dito kami sa Barangay 123 na sunugan. Pasado alas 7 ng umaga na ideklarang fire under control. Ayon sa BFP, natupok ang 500 bahay. Apektado ang 1,500 pamilya. Inaalam pa raw nila ang sanhi ng apoy na nagsimula sa 1-2 palapag na bahay. Yung binabanggit kasi kanina, may nagsasabi na kandila, yung mga iba naman may nagsasabing kuryente po yung cause ng sunog natin. So, pero iimbestigahan pa po natin yan.